Miss POV. Ang arte? Antok na ako pero kailangan ko pa maglaba dahil lang sa poop ng pusa. Mabuti na lang walang pasok bukas dahil Sabado. Kung nagkataon, baka maghapon na naman akong tulog sa classroom. Kahit gaano pa kahudas, pusa lang palang katapat. Mabuti na lang at mabilis akong natapos. Bedsheet lang naman yung nilabhan ko. Kinaumagahan, nagluto ako ng maaga. Maaga din kasi tumawag si tita sa akin kanina. Sasamahan niya daw ako na magpa-check up sa OB ko. 3 months na ang tiyan ko pero hindi pa gaanong halata. Maliit pa lang naman ang umbok. Buti nga kahit minsan nababalibag ako ni Aaron sa kahit saan ay malakas siyang kumakapit sa akin. Nakahiga ako habang tinitingnan ng OB ang heartbeat ng baby sa tiyan ko. Napangiti ako nang marinig ang lakas at normal na heartbeat nito. Wala naman daw problema sa ipinagbubuntis ko. Yun ang sabi ng OB ko. Paglabas ko ay nadatnan ko si tita na may kausap sa phone. Napalingon siya sa akin. Kagad niya ibinaba ang kanyang phone at lumapit sa akin. How's your check-up? How's the baby? Sunod-sunod na tanong nito. Napangiti ako. Ayos naman daw po sa baby sa loob at ang heartbeat naman niya ay normal. Sagot ko. Napangiti din ito. Good to hear that, Iha. Anyway, pinapunta ko na si Aaron dito para sunduin ka. Tumawag kasi ang amiga ko. Nakalimutan ko ngayon nga pala yung birthday niya. Hindi rin naman kita maisasama doon dahil baka mabagot ka lang. Don't worry, parating na si Aaron. Sabi nito sa akin. Ayos lang po. Uuwi na lang po ako mag-isa. Sana hindi niyo na lang po tinawagan sa Aaron. Nakakaabala lang kasi ako sa kanya. Magkukommute na lang po akong pauwi. Sabi ko dito. Hinawakan niya ang kamay ko. No, Iha. Hindi kita hahayaang umuwi mag-isa. Hintayin lang natin si Aaron. Parating na iyon. Sabi nito. Ako na lang po maghihintay kay Aaron, tita. Pwede niyo na po akong iwan dito. Nakangiting sabi ko dito. Sasamahan na kitang maghintay. Ngunit hindi ko na siya hinayaang hintayin pa si Aaron. Sigurado ka? Paano kung hindi agad-agad makakarating si Aaron? Tawagan mo ako kapag hindi dumating si Aaron. Pag-aalala nito sa akin. Sige po, tatawagan ko po kayo. Nang umalis sa titay, hinintay ko na lang si Aaron sa labas. Ilang minuto na akong nakaupo at naghihintay kay Aaron pero wala pa rin. Malapit ng umulan. Madilim na ang langit. Tumayo na lang ako para pumara ng taxi nang may huminto sa tapat ko. Hindi naman ako nagkamaling kay Aaron ang sasakyan na iyon. Ibinaba nito ang kanyang tinted window at lumungaw doon. Ano pang hinihintay mo dyan? Ito na naman ang strikto niyang mukha. Weather lang din talaga ugali niya. Kuminsan nagiging mabait, kuminsan na may nagiging hudas. Kumilos ako nang buksan niya ang pinto ng kanyang kotse. Nasa tabi niya ako umupo. Wala siyang imik nang makapasok ako. Kagad naman na pinaharurot nito ang kanyang kotse. Hindi pa rin ito nagsasalita. Mukhang may galit na pilit na pinipigilan. Napatingin ako sa labas nang lumakas na ang ulan. May kulog pa at kidlat na kasama ito kaya napatakip ako sa aking tenga. Ilang minuto na kaming nasa loob ng kotse. Alam kong malapit na rin ang bahay ni Aaron ngunit nabigla ako nang bigla niyang itinigil ang kanyang sakyan. Kagad ako napatingin sa kanya. Ano naman kayong problema? Tumingin siya sa akin. Labas! Biglang utos niya sa akin. Huh? Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Ako lalabas? Iyan lakas ng ulan, kulog at kidlat. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Lumabas ka! Muli ay galit na sabi niya. Kinakabahan ako. Bakit niya ako pinapalabas? Bakit ako lalabas? Kinakabahang tanong ko sa kanya. I said get out! Muli ay mariing sabi niya. Parang tatakas na ang luha ko. Natatakot na ako. Takot ako sa kulog at kidlat. Bakit ako lalabas? Sira na naman ba yung kotse mo? Magtutulakin mo na naman ba ako? Pumihok bigla ang boses ko. Maluluha na ako. Baka prank niya na naman ito. Ang dami mong perwisyo sa buhay ko, Ashley. Hindi mo alam kung ano kasalanan mo? Yung pusa mo nagkalat ng poop sa bahay. Mas maganda siguro kung wala ka sa bahay at sa buhay ko. Ramdam ko ang inis sa boss niya. Kaya niya pala ako pinapalabas dahil sa pusa. Now get out and don't ever show me your face again. Mariin na sabi niya. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Nanginginig na binuksan ko ang pinto ng kanyang kotse. Tumingin pa muli ako sa kanya. Baka sakaling magbago ang isip niya. Aaron, ang lakas ng kulog at kidlat. Umiling-iling ako. Nagmamakaawa sa kanya na huwag palabasin. Muli ko sinarado ang kotse ngunit siya na nagbukas ng kotse at saka niya ako sa pilitan na pinalabas.
Mariin niyang hinawakan ng braso ko at kinaladkad palabas. Aaron! Sambit ko nang mailabas niya ako. Kaagad niyang sinarado ang pintuan ng kanyang kotse. Hindi man lang pinakinggan ang pagmamakaawa ko. Hindi niya rin ako sinulyapan pa. Tanaw ko na lang ang pag-alis ng kanyang kotse habang tumatama sa aking katawan ang malakas na ulan. Ramdam ko ang lamig. Idagdag pa ang kulog at kidlat. Nanginginig ako sa lamig habang tumutulo naman ang aking mga luha. Ang sama-sama mo. Umiyak na lang ako sa sama ng loob. Wala man lang siyang konsensya. Pinalabas niya pa rin ako kahit ang lakas ng ulan. Kung wala siyang pakaalam sa akin, sana man lang sa dinadala ko'y may pakaalam siya. Inisip niya man lang sanang buntis ako. Sunod-sunod na bumagsak ang aking mga luha. Hindi na ako nag-aksaya pampunasan ito dahil sa lakas ng ulan na tumatama din sa aking muka. Naglalakad akong basang-basa na sa ulan. Nanginginig din ang buo kong katawan na kaagad na basa dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Tinakpan ko na lang ang tenga ko dahil sa lakas pa rin ng kulog. Naghihintay ako ng sakyan na sana ay may dumaan pero wala. Lahat ng dumadaan ay jeep at lahat naman ng iyon ay punong-puno ng pasahero. Wala siyang awa. Iniwan niya ako kahit na ang lakas ng ulan at kulog nang dahil lang sa poop ng pusa. Mabuti na lang at may dumaan na ring jeep at sa wakas konti lang ang pasahero. Nanginginig ako sumakay ng jeep. Naisipan kong dumiretso na lang sa bahay nila Irish. Patuloy na tumutulo ang luha ko kaya ang ibang mga pasahero ay napapatingin sa akin. Nagpasuyo na lang ako ng abot sa bayad. Nanginginig din ang kamay ko. Mabuti na la't may pera ako sa aking bulsa. Nang marating ko ang Sampaguita Homes, pinapasok naman kaagad ako ng security guard dahil kilala niya na ako dahil palagi niya na ako nakikita dito kasama si Irish. Tinaha ko ang bahay nila Irish kahit may malakas na ulan pa. Nag-doorbell kaagad ako. Ilang minuto ay may lumabas at hindi iyon si Irish kundi si Kuya Harold na nakapayong ang bumungad sa aking harapan. Gulat na gulat ito nang makita ako. Ash? Gulat na sambit niya. Halos hindi makapaniwalang nasa harapan niya ako. Kuya Harold. Nangihinang sambit ko. Umipiyok din ang boses ko. Tsaka nawala na lakas ang aking mga tuhod. Ash? Yun na lang ang narinig ko at naramdaman ko ang pagsalo niya sa akin. Third person's POV. Unti-unting iminulat ni Ashley ang kanyang mga mata. Tumambad sa kanya ang kisame. Ibinaba niya ang kanyang paningin at tumambad sa kanya ang lampshade, mini table at malaking picture ni Irish. Thank God you're awake. Dadali na sana kita sa ospital kung hindi ka pa nagising. Kaagad niyang nilingon ang pinanggalingan ng boses. Kilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Harold. Naalala niya bigla ang nangyari. Naglakad siya sa malakas na ulan habang kumukulog at kumikidlat dahil pinalabas siya ni Aaron sa kotse nito. Bigla na lang natumulo ang kanyang luha nang maalala ang nangyari. Kaagad niya iyong pinunasan nang makita palapit na si Harold sa kinaroroonan niya. Ash! Sambit nito. Malumanay at ramdam ang pag-aalala sa boss nito. Kaya Harold, pasensya na po kayo kung naabala ko pa kayo. Akala ko po kasi nandito si Irish. Kaagad nahingi niya ng pasensya. No, hindi ka nakakaabala sa akin, Ash. I told you to just call me if you have a problem. Nakaabala lang sa akin na mag-isip kung ano nangyari sa'yo. Ano ba nangyari, Ash? Pinalayas ka ba nila Tita Carmela? Kaagad na hinarang ni Ashley ang sinabi ni Harold. Walang kasalanan dito sila Tita Carmela. Sana hindi na ito makarating sa kanila. Kaagad na depensa niya. So, ano nangyari? Bakit napadpad ka dito kahit umuulan, kumukulog at kumikidlat ng malakas habang umiiyak? I know, Ashley, may nangyari na ayaw mong sabihin sa akin. Alam niyang matalino si Harold. Pagdating sa ganitong sitwasyon, alam niyang may mabigat siyang dahilan. Wala. Naligaw lang ako. Hindi ko na alam ang pauwi ng mansyon. Lakas kasi ng ulan kaya napaiyak ako dahil akala ko hindi na ako makakarating dito at makamligaw na ako ng tuluyan. Pagsisinungaling niya dito. Natahimik si Harold at pinakatitigan siya nito. Mukhang hindi naniniwala sa kasinungalingan niya. Nasaan po si Irish? Tanong niya dito para maibang usapan. Wala siya dito, umuwi ng probinsya. Isang araw lang naman siya doon. Bukas nandito na rin yun. Sagot ni Harold. Ganun ba? Alis na pala ako. Sinubukan niyan tumayo mula sa kama pero pinigilan siya kaagad ni Harold. Magpahinga ka na lang muna, Ashley. Huwag kang mag-alala. Kahit tayo lang dalawa dito, wala naman akong gagawin sa iyo. Unless,
Kung ikaw may gustong gawin sa akin. Natatawang biro sa kanya ni Harold. Bigla siyang napatingin kay Harold sa sinabi nito. Tumawang bigla si Harold pagkatapos. Just kidding, Ash. May takot pa naman ako sa mama at papa mo. Respect your parents, Ashley. Kaya makakaasa kang save ka sa akin. Napangiti naman siya nang wala sa oras. Ashley's POV. Napangiti na lang ako bigla sa sinabi ni Kuya Harold. Nandito ako sa kanilang bahay pero wala si Irish. Naalala kong basang-basa ako sa ulan kanina. Sino nagpalit sa akin? Tumingala ako kay Harold na may hawak na mug ngayon sa harapan ko. Sino nagbihis sa akin? Nautal ko pa na tanong sa kanya. Napatingin siya sa akin at kaagad na inilapag ang mug sa mini table. Ako? May iba pa ba, Ashley? Tayong dalawa lang naman nandito sa bahay ko. Sagot naman niya. Napalunok ako dahil bigla akong nahiya. Tinakpan ko ang sarili ng kumot. Suot ko na ngayon ang puting long sleeve. Sa kanya yata ang long sleeve na ito. Sinipat ko naman ang suot ko sa pang-ibaba. Mukhang maikling shorts lang din ang nasa ilalim ko. Don't worry, Ashley. Pumikit naman ako. Isa pa, wala akong makikita sa iyo. Para ka pang buslo na namumukadkad pa lang, kaya huwag kang mahiya sa akin. Paliwanag dito na may kasamang mga ngiti. Meron na nga ba akong makikita dyan? Dagdag naman niya na may halong pang-aasar. Pakiramdam ko'y nag-init ang aking mga pisngi. Pakiramdam ko namumula ko. Bigla ko tuloy din namang aking pisngi. Nakakahiya. Parang buslo? Ano kaya yun? Natahimik na lang ako. Hindi nakapagsalita. Naalala ko na naman ang mga nangyari kanina. Inumin mo muna ito, Ashley, habang mainit pa yung gatas mo. Nang mainitan yung tiyan mo, baka magkasakit ka pang bigla. Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Tatawagan ko yung kilala kong doktor para tingnan ka. Ang lakas pa ng ulan sa labas. Mukhang may bagyo yata. Pag-aalala niya sa akin. Mabuti pa nga si Kuya Harold nag-aalala sa akin. Pero yung lalaking may pananagutan sa akin, iniwan lang ako sa gitna ng ulan. Hindi niya man lang naisip na buntis ako. Kapag nagpatingin ako sa doktor, malalaman ni Harold na buntis ako. At kapag nalaman niya iyon, magsisimula na siyang magtanong kung sinong nakabuntis sa akin. Kung sino ang ama. Hindi na po. Ayos na po ako. Maraming salamat ulit. Kuya. Kaagad niyang pinuto lang sasabihin ko. Nakailang ulit na ako sa iyo, Ashley. Huwag mo na nga akong tawagan, kuya. Masyado mo akong pinabibili sa pagtanda. Nakangiting sabi niya sa akin. Sorry. Kaagad ko naman nasagot. Don't say sorry, Ashley. Ang awkward sa pakiramdam dahil kaming dalawa lang dito sa loob ng silid ni Irish. Tumikim siya pagkatapos ng ilang minuto namin na pananahimik. Ash, bakit hindi natin tawagan sila, tita? Baka nag-aalala na sila sa'yo. Hawak na ni Harold ang kanyang phone kaya bigla ko napatayo sa kinahigaan kong kama na Irish at kagad na lumapit kay Harold para hindi niya ituloy ang pagtawag niya kay Tita Carmela. Hindi, wag! Kagad ko sigaw kaya tumama ang dibdib ko sa likuran ni Kuya Harold na nagpalaki sa aking mga mata. Napalunok ako. Pareho kaming natigilan dahil sa awkward na pangyayari. Muli siyang tumikim at tumingin sa akin. Umarap siya sa akin at saka napatingin sa dibdib ko. Ramdam ko ang kanyang paglunok. Ash, cover your chest. Turo niya sa dibdib ko na kaagad ko naman tinakpan. Hindi pala nakaayos ang botones ng long sleeve kaya medyo nakitang cleavage ko. May cleavage naman pala ko at ramdam kong natatan si Harold. Akala ko ba wala siyang nakikita sa akin? Bigla siyang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Muli niya rin ako sinulyapan. Matulog ka na, Ash. Bukas na lang tayo mag-usap. Paalam niya sa akin. Hindi na ako umimik pa at tinignan na lang ang kanyang paglabas sa silid ni Irish. Third person's POV. Shit! Saan ka naman nagpunta, Ashley? Aaron said angrily, holding the glass of wine while Ashley's cat was at his feet looking up at him. Nasa minibar siya, mag-isa, at sinama pa niya ang pusa ni Ashley. Binuhat niya ang pusa ni Ashley at saka inilagay ito sa bar. Magpasalamat ka't nawala na ang allergies ko sa iyo. Kung hindi lulutuin kita ng buhay. Nalalasing na kausap niya sa pusa. Tila may kung anong isip naman ng pusa dahil sa pag-iingay nito. Don't tell me na pumunta ang nanay mo sa crush niyang sa Harold. Nalalasing na kausap niya sa pusa. Habang pumipikit-pikit na ang mata dahil sa dami ng nainom. Binalikan niya kanina si Ashley dahil sa guilty na nararamdaman nang iwan niya si Ashley sa gitna ng ulan. Nadala siya sa galit kaya niya nagawa kay Ashley iyon. Pero ilang minuto lang ay nagbago kaagad ang isip niya at binalikan si Ashley kung saan niya ito ibinaba.
Ngunit wala na ito pagbalik niya. Don't look at me like that, Pussycat. Baka akala mo hindi na ako galit sa'yo. Inis na tinuro-turo niya ang pusa na patuloy lang na nakatingin sa kanya. Muli siyang lumagok ng alak at tumayo para lumabas na sa loob ng minibar. He was stunned to see poop in front of him. Damn that poop! Manang-mana ka talaga sa nanay mong pusa ka! Inis na sabi niya at hinakbangan lang ito. Lumabas siya ng bahay. Kahit ang lakas ng ulan, isa lang nasa isip niyang pupuntahan ni Ashley. Walang iba kundi ang kaibigan nitong si Irish. Kahit medyo umikot ang kanyang paningin at medyo malabo na rin ang kanyang paningin, ay sinubukan niya pa rin na umalis at puntahan sa Ashley. Pinapasok din naman siya kaagad ng security guard at kaagad na tinahak ang bahay nila Harold. Ilang minuto lang ay nasa tapat na siya ng bahay ni Harold. Lumabas siya kahit ang lakas ng ulan at kaagad na nag-doorbell. Nakailang doorbell pa siya bago tuluyan na may nagbukas sa kanya. Tumambad sa kanyang harapan ang kaibigang si Harold. Aaron? Tila nagulat pa si Harold nang mabungaran siya dito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. I'm here because of Ashley. Is she here? Kagad na tanong niya. Ilang segundo pa yata bago sumagot ang kaibigan. Ano naman ang gagawin ni Ashley dito sa ganitong oras ng gabi? Pagtatakang tanong ni Harold sa kanya. Kagad na kumunot ang noon niya sa sagot ni Harold. Yung kapatid mo ba nandito? Muli ay tanong niya. Wala si Irish dito, umuwi sa probinsya. Kaya wala din dito si Ash. Bakit? Wala ba siya sa mansyon? Hindi alam ni Harold na sa kanya nakatira si Ashley. Ang tanging akala nito'y nakatira si Ashley sa mansyon. Wala. Never mind. Ang lakas ng ulan. Susugod-sugod ka dito na wala man lang dalang payong. Baka gusto mong pumasok. Paanyaya ni Harold sa kanya na kaagad niyang tinanggihan. Hindi na. Uuwi na rin ako. Kaagad na paalam niya at hindi niya na hinintay pa ang muling sagot ni Harold. Kaagad siyang bumalik sa kanyang kotse at muling umalis. Where the hell are you, Ashley? Ashley's POV. Laking gulat ko sa ingay at tili na naririnig ko. Naimulat ko ang aking mga mata at tumambat sa aking harapan ang kaibigan kong sa Irish. Napabalikwas ako mula sa pagkakahiga nang makitang anlaki ng kanyang ngiti. Ash, anong ginagawa mo dito sa kwarto ko, ha? Nagchuchu ba kayo ni Kuya? Kagad kong tinakpan ang bibig ni Irish dahil sa kahalayan nito. Anong chuchu? Nakitulog lang ako pero walang nangyari. Walang nangyari sa amin ng kuya mo, no? Kagad na paliwanag ko. Wala nga ba? Bakit nandito ka sa silid ko? Siguro nag-usap kayo ni Kuya or tinext ka niya na pumunta dito dahil wala ako. Magagawa niyang... Patuloy na panunukso ni Irish sa akin. Walang ganoon, Irish. May nangyari lang kaya ako nandito. Paliwanag ko. Ano bang nangyari? Meron nga nangyari sa inyo ni Kuya, no? Nabitawan ko ang bibig ni Irish at kaagad siyang sumigaw. Muli ko na naman tinakpan ang bibig niya. Napakaingay talaga ng babaeng ito. Kapag may sekreto kami hindi magtatagal sa kanya dahil sa kadaldala niya. Pero at least, nagtagal ang sekreto namin dalawa. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ni Harold na sa stag party niya ay sinubukan ko siyang pikutin. Pero hindi nga natuloy dahil sa ibang room ako napunta at ito na nga ang karma ko. Napunta ako sa tigreng walang puso na lalaki. May naalala ko, siste. Nasa na nga pala yung swimsuit kong pinahiram sa'yo. Nasamid ako sa sarili kong laway dahil sa tanong ni Irish. Naalala kong pinunot iyon ni Aaron. Ano yung sasagot ko kay Irish? Mukhang iniingatan pa naman niyang swimsuit na iyon. Ano kasi? Kasi? Hindi ko na ituloy ang gusto kong sabihin nang may marinig kami nag-doorbell. Sabay kaming napalingon ni Irish sa pinto ng silid niya. Sino kayang bisita? Mukhang ang aga naman yata. Pagtataka ni Irish at saka iniwan ako. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko kasi alam kung ano sasabihin ko kay Irish. Wala na ang swimsuit niya. Mga ilang minuto ay narinig ko ang katok mula sa pinto ng silid na Irish. Ash, nandito na sundo mo! Sigaw ni Irish na nagpalaki sa aking mga mata. Sundo? Sinong sundo? Ash, lumabas ka na, nandito na si Kuya Aaron! Muli ay sigaw ni Irish. Mas lalong nanlaki ang aking mga mata. Nandito si Aaron? Napalunok ako. Bakit naman siya nandito? Di ba't pinalayas niya na ako? Ayaw niya na makitang pagbumukha ko. Ash! Muli ay tawag ni Irish. Napilitan akong buksan ang pinto ng silid niya at napilitan na lumabas. Paglabas ko ay wala na si Irish. Papasok na sana ulit ako sa loob ng marinig ang pagtawag ni Irish sa akin.
Ash! Napalingon ako sa kanya. Naghihintay sa'yo sa baba si Kuya Aaron. Muli ay sabi niya. Napalunok ako. Bakit pa ba siya naghihintay? Napilitan tuloy ako sumama pababa kay Irish. Hinila niya na kasi ako nang makalapit siya sa akin. Pagbaba ay bumungad sa akin si Harold at Aaron. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Sabay silang napatayo nang makita ako. Ganoon na lang ang pagkunot ng noo ni Aaron pagkatapos niya akong tingnan mula ulo hanggang paa. Napatungo ako at tiningnan din ang sarili. Ngayon ko lang din napansin na suot ko pa ang puting long sleeve ni Harold. Alam mo, Kuya Aaron, silang dalawa lang ni Kuya Harold dito kagabi. Kinagat ko ang aking lower lip dahil sa sinabi ni Irish kay Aaron. Kaya kapag nagkataon, hindi na lang kayo magkaibigan ni Kuya, kundi magkapatid na rin kayo soon kapag nagkatuluyan sila ni Kuya at si Ash. Dagdag pa na sabi ni Irish. You didn't tell me Ashley was here. If Irish hadn't told me, you wouldn't have told me she was here. Why, Harold? Tanong ni Aaron sa kaibigan. Isang segundong natahimik si Harold. Hindi kaagad nakasagot. Gusto ko lang naman na makasama si Ash. Isa pa, ako naman ang kasama niya. May tiwala ka naman yata sa akin. Confident na sagot ni Harold. Walang kaalam-alam na hindi talaga kinupkup ng Anderson sa Ashley para maging anak at maging kapatid ni Aaron, kundi nabuntis ito ni Aaron at magiging asawa na ito kalauna ni Aaron. Bago pa makapagsalitang muli si Aaron ay narinig na nila ang ingay mula sa hagdan. Si Irish at Ashley. Napatitig si Aaron sa dalaga at kaagad na kumunot ang noo niya nang mapagtanto ang suot ni Ashley ay long sleeve ni Harold. Alam na alam niyang kay Harold ang long sleeve na iyon. Alam mo bang sila lang dalawa ni Ashley at Kuya dito kagabi, Kuya Aaron? Sumbog ni Irish nang makalapit ito sa kanila na mas lalo nagpainit sa ulo niya na kanina lang ay medyo nawala na pero ngayon nadagdagan ang inis niya kay Ashley. Sinamaan niya rin ang tingin si Harold. Walang nangyari. Huwag mo kong tingnan na masama, Anderson. Nire-respeto ko yung kinakapatid mo. Kaagad na depensa ni Harold. Ashley's POV. Irish, bakit mo sinabi yun? Naibulong ko na lang sa sarili dahil sa sama ng tingin ni Aaron sa akin. Ano naman ngayon kung kaming dalawa lang ni Harold kagabi? Wala naman siyang pakialam. Ashley, I'll give you 5 minutes to change your clothes. Maotoridad na utos ni Aaron sa akin. Napatingin ako kay Harold. Sana'y pigilan niya si Aaron. Ayoko sumama sa kanya, ngunit hindi naman nakuha ni Harold ang pahiwatig na tingin ko sa kanya. Hindi pa ako kumikilos para bumalik sa silid ni Irish para magbihis. Umaasa akong pigilan ni Harold sa Aaron na kunin ako. Ashley, huwag ka na magbihis. Dito ka na lang muna sa bahay. You're welcome here. Bigla ako natigilan dahil sa sinabi ni Harold. Napalunok ako dahil narinig niya ang pakiusap ng isip ko. Nagpalipat-lipat sa kanila ang paningin ko. Hindi ikaw ang kapatid ni Ashley. Baling ni Aaron kay Harold pagkatapos ay bumaling naman sa akin. When I say you're coming home, Ashley, you're coming home with me. Bigla namang nag-init ang pagitan ni Harold at Aaron dahil sa sinabi ni Aaron. Ako pa ang magiging dahilan ng pag-aaway nilang dalawa kapag hindi ako sumama kay Aaron. Sa huli, napagdesisyonan ko na lang na sumama na lang kay Aaron kahit takot ang nararamdaman ko. Uuwi na po ako, Kuya Harold. Salamat po't pinatuloy niyo ako kagabi. Tanging sabi ko at saka tumalikod na. Hindi ko na alam kung ano naging reaksyon nito. Bumalik ako sa silid ni Irish at kinuha mga saplot kong pinatuyo ni Harold. Nag-aalangan pa ako sumama kay Aaron pero kapag hindi naman ako sasama sa kanya, baka magkaroon pa ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Nang matapos sa pagbibihis, lumabas na kaagad ako at bumaba. Walang imik na lumapit ako sa kanila. Magkausap na silang tatlo pagbaba ko. Kuya Aaron, pwede bang ikaw na lang ang groom ko? Ayoko talaga magpakasal sa kaibigan yung kumag na kung makangiti wagas. Feeling close. Nakangusong sabi ni Irish kay Aaron. Yun ang nadatan ko paglapit ko sa kanilang tatlo. Irish! Kaagad naman nasaway ni Harold kay Irish. Ano naman ngayon, kuya? Pwede naman yun. Kung sa Ashley sa'yo, sa'kin naman sa Kuya Aaron. Muli ay sabi ni Irish. Huwag niyong sabihin may gusto siya kay Aaron. I'm sorry about my sister, dude. Sobrang daldal lang talaga ni Irish at kahit ano na lang pinagsasasabi. Depensa kaagad ni Harold sa kapatid. Hindi yun pinansin ni Aaron. Instead, tumingin siya sa akin at tiningnan na naman ang kabuuan ko. Are you done? We're leaving. Kaagad na sabi ni Aaron sa akin. Tumango naman ako. Wala akong sa mood na magsalita. Ang bait niya kasi, baka mami kapag kaming dalawa na lang ilalabas na ang pagkademonyo niya. Kaagad na rin akong nagpaalam sa dalawa.
Hindi pa nga ako tapos sa pagpapaalam na maayos sa dalawa nang hilahin na ako ni Judas palabas. Kinakabahan ako. Lumatay ang kaba sa kabuuan ko sa klase ng paghila niya sa akin. Nasa labas na kami ng bahay. Mas lalo niya lang pinisil ang pulsuhan ko habang hila-hila niya akong palabas ng gate. Aaron, nasasaktan ako. Reklamo ko sa kanya. You're really going to get hurt, Ashley. Kaya ka ba pumunta dito kagabi para masolo si Harold na crush mo? Talagang sinadya mong wala sa Irish para solong-solo mo sa Harold? Mariina sabi nito sa akin habang hila niya pa rin ako. Nang marating ang kanyang kotse, kaagad niyang binuksan ito at itinulak ako sa loob. Kaagad niya ring sinarado ito pagkatapos at umikot sa driver's seat. Nang makapasok, sinulyapan niya muna ako bago binuhay ang makina. Pinaharurot niya kaagad ito. Akala ko hindi na siya magsasalita pa pero nagkamali ako. What did you and Harold do last night? Did you have sex? Ibinigay mo ba sa kanyang pagkababae mo, ha? Ashley, answer me. Madiin na tanong niya sa akin na mas lalong nagpalakas ng kaba sa dibdib ko. Wala. Wala nangyari sa amin kagabi, maniwala ka. Kaagad na sagot ko. Bakit kailangan niya magsinungaling sa akin kagabi? Alam mo bang pumunta ko kagabi pero sinabi niya sa akin wala ka? Tapos ngayon, malalaman ko nandun ka pala. Kung hindi lang sa Irish ang sumalubong sa akin, hindi ko malalaman na nandun ka pala. Galit na sabi niya sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko alam na pumunta ka kagabi. Kinakabahan na sabi ko sa kanya. Walang sinabi sa akin si Harold. Hindi mo alam dahil tuwang-tuwa ka na kayong dalawa lang ni Harold at magagawa mo lang din ang crush mo. Hindi ba? Hindi ako ganoon. Kaagad na depensa ko. Kung hindi ka ganoon, bakit kita nabuntis? It means you're stupid. Mas lalong sumakit ang dibdib ko sa narinig mula sa kanya. Ihinto mo yung kotse. Mari ang utos ko sa kanya. Bakit ko gagawin iyon? Ihinto mo't bababa ko. Kung lalaitin mo lang naman ang pagkatao at pagkababae ko, ibaba mo na lang ako dito tulad ng ginawa mo sa akin kahapon. Pumipiyok ang boses na sabi ko. Nagsimulang lumandas ang luha ko. Salip na ihinto ang kotse, natawa pa siya. So, gumagawa ka ng drama ngayon? Nagpapakabanal? What do you think a woman and a man will do in the middle of heavy rain and thunder together in the same roof while you are soaking wet when you get to that house? Magdadasal? Nagdasal pa kayo ha, Ashley? He sarcastically laughed. Aaron, please. Ibaba mo na ako. Wala akong panahon para magpaliwanag sa iyo. Hindi naman kita boyfriend. Hindi kita kaano-ano. Anong karapatan mo para pagsalitaan at pag-isipan ako ng masama ngayong wala naman akong ginagawa? Tuluyan ang tumakas ang aking luha. I have rights, Ashley. Pinapakain kita. Kami nagpapaaral sa iyo and one more thing. I don't want you to be happy. So until the end, I'll be with you and there's nothing you can do because you're mine and I'm not done punishing you yet. Napapikit ako sa sinabi niya. Gusto ko nalang maglaho na parang bula. Napakasama niya. Alam ko naman na sinundo niya lang ako para saktan na naman. Ayaw niyang maging masaya ako. Sunod-sunod na tumakas ang aking mga luha. Ang akala ko magliligtas sa akin sa hirap at sa mga paghihirap na naranasan ko kay Chang ay sobra pa palang mararanasan ko sa piling ng lalaking ama ng dinadala ko. Natigilan ako nang bigla niya ihinto ang kotse sa tabi. Tumingin siya sa akin habang patuloy na tumutulo ang luha ko. Ngayon iiyak ka dyan na parang wala kang kasalanan na ginawa. Mas lalo pa niya ako sinasaktan sa mga kataga niya. Bubuksan ko na sana nang bigla niyang pigilan ang kamay ko. Saan ka pupunta? Gigil niyang pinisil ang pulsuhan ko. Lalayo sa katulad mo. Tang sagot ko. Wala na akong lakas pa para makipagbangayan sa kanya. After nang ginawa mong pagsira sa buhay ko? Sa tingin mo makakalayo ka pa sa akin nang hindi pa ako tapos sa pagpaparusa sa'yo? Dahil sa sinabi niya, kaagad niyang hinawakan mga kamay ko't itinaas ito. Umabante siya at mas lalo pa lumapit sa akin. He landed me on the car seat and suddenly kissed me carelessly. He pressed a kiss to my lips. He also firmly squeezed my chin. Pilit kong inilalayo sa kanyang aking muka. Aaron, ano ba? Nang makatakas sa halik niya, kaagad ko siyang sinigawan. Lalaki ang mga mata ko nang muli niya akong halikan. I'll just remind you that you're mine. Your body is mine. If you don't want me to punish you, don't do anything to make me angry. Do you understand me, Ashley? He looked me in the eyes, full of anger. Ako naman ay hindi nakaimik. Nakatitig lang sa mata niyang masamang nakatitig sa akin.
Dahil sa hindi ko pagsagot, muli niyang sinakop ang labi ko. Puno ng pananabik at puno ng galit. He held my face tightly and kissed my lips torridly. Aaron! Tanging nasambit ko sa gitna ng halik niya sa akin. Pilit ko naman siyang itinutulak palayo pero hindi ko magawa dahil nahirapan akong gumalaw. Pareho niyang inipit ang aking mga hita at ang kamay ko ay nasa ibabaw ng aking ulo. Maya-maya ay napaungol ako. Hindi ko napigilan. Nadala ako sa halik niya. Kalahati sa isip at katawan ko'y tumututol pero kalahati naman noon ay tila nagugustuhan ko. Did you and Harold do this last night? Huh, Ashley? Bulong niya sa akin na nagpagising sa akin diwa. Nahigit ko ang mga kamay ko at naitulak siyang palayo sa akin. Anong inaarte mo? Playing innocent? Mapanlait na tingin ay pinukol niya sa akin. Iniisip niyang may nangyari sa amin ni Harold kagabi. Ganun ang tingin niya sa akin. Palabasin mo na ako, please. Inis na pakiusap ko sa kanya. Sa halip na palabasin ako'y kinabig niya pa akong palapit sa kanya at muling sinakop ang labi ko. Aaron! Umiling-iling ako. Hindi naman siya nakikinig at paulit-ulit niya lang akong hinihigit palapit sa kanya. And this time, hindi na ako nakawala sa kanya. Hinalikan niya na naman ang leeg kong pababa sa aking balikat. He forcibly removed my clothes and then claimed me. Tumututol ang isip ko pero ang katawan ko'y bumibigay sa ginagawa niya sa akin. Ngunit sa kahuli-hulihang pagkakataon nagawa ko ring tumutol at muli siyang itinulak palayo sa akin. Natigilan siya at napatitig sa akin. Huminga siya na malalim at saka muli akong sinulyapan. Fix yourself before I completely out of my mind, Ashley. Then get out of my car. Mahinaho na utos niya sa akin. Napatingin ako sa kanya at saka inayos ang sarili. Ilang minutong nakalipas bago ko natapos suotin pabalik ang mga nahubad niya ng saplot ko. Ako na ang kusang nagbukas ng kotse at kusang lumabas. Nang makalabas ay kaagad niyang pinaharurot ang kanyang kotse. Naglakad akong hindi alam kung saan pupunta. Nakatungo ako habang naglalakad. Pinunasan ko na lang ang pisngi ko dahil sa sunod-sunod na pagpatak ng aking mga luha. Hindi ko talaga maintindihan ang lalaking iyon.